Isa na namang insidente sa dagat mga kapatid ang kinasangkutan ng China Coast Guard, kung saan sa pagkakataong ito hindi mga barko ng Pilipinas ang involved, kundi ang mga Coast Guard vessels ng South Korea sa Yellow Sea. Hindi ito ordinaryong engkwentro sa pagitan ng dalawang Coast Guard dahil ang kanilang standoff ay tumagal ng mahigit 2 oras at talaga namang posibleng magiging mitsa ng isa na namang digmaan. Pag-uusapan natin mga kapatid ang isa na namang kabulastugan na ginawa ng China sa Yellow Sea at malalaman din natin mamaya kung paano matapang na tumugon ang mga Coast Guard ng South Korea. Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Maliban sa West Philippine Sea, matindi rin ang tensyon na nagaganap sa Yellow Sea, partikular na noong huling bahagi ng February 2025. Ang alitan dito sa pagitan ng China at South Korea na nakatuon sa mga pinag-aagawang bahagi ng dagat at mga claim sa mga likas na yaman ay nagdudulot ng mga seryosong isyong geopolitikal na hindi lang nakakaapekto sa dalawang bansa. Ang mga tensyong ito ay nagpapakita kung gaano kalala ang mga nagaganap na maritime territorial dispute sa East Asia. Ang Yellow Sea mga kapatid ay isang lugar na napakahalaga sa ekonomiya at estratehiya na nasa pagitan ng China at ng Korean Peninsula. Puno ito ng mga likas na yaman tulad ng mga isda, langis at natural gas kaya't naging pangunahing lugar ito ng mga alitan sa teritoryo. Dahil sa tinatawag na Overlapping Exclusive Economic Zones o EEZ ng mga kalapit na bansa, nagiging mainit ang tensyon dito kung saan nag-aagawan ng China at South Korea sa kontrol. Ang South Korea bilang tagapangalaga ng kanilang territorial waters ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang maritime rights, samantalang ang agresibong hakbang ng China sa rehiyon ay nagdudulot ng panganib sa kapayapaan at katatagan dahil patuloy na ipinapakita ng Beijing ang kanilang mga claim sa mga lugar na hindi naman nila dapat pag-aari. Ang tensyon ng China at South Korea sa Yellow Sea ay nakasentro sa Socotra Rock na kilala bilang Eudo sa South Korea. Ang rock formation na ito ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Jeju Island ng South Korea ay siyang sentro ng mga nag-aagawang claim sa teritoryo. Sa lugar na ito mga kapatid, nagtayo ang South Korea ng isang resort center na tinawag nilang Eudo Ocean Resort Center. Patunay ito ng kanilang pag-aari sa lugar at sa mga katubigang nakapaligid dito na pinaniniwala ang may malaking reserba ng langis at natural gas. Ngunit sa kabilang banda, inaangkin naman ng China ang lugar bilang bahagi ng kanilang EEZ kahit na ang South Korea ay matagal nang may presensya rito. Ang pagtutok ng South Korea sa kanilang teritoryo ay makikita sa kanilang mga operasyon na nakatuon sa kapayapaan at pananaliksik, samantalang ang agresibong paninindigan ng China ay naglalagay sa peligro ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Dahil sa paninindigan ng China mga kapatid na sakop ng kanilang EEZ ang Socotra Rock, dito lang February sumiklab ang isang matinding standoff sa pagitan ng kanilang mga Coast Guard laban sa mga Coast Guard ng South Korea. Nagsimula ang lahat ng magsagawa ang South Korean Coast Guard ng isang surveillance sa lugar sa pamagitan ng pagpapadala ng isang research vessel upang imbestigahan ang isang malaking bakal na estruktura na kamakailan lamang ay lumitaw sa mga katubigan malapit sa Socotra Rock. Ayon sa South Korea, ang estrukturang ito ay tinayo ng China nang walang pahintulot mula sa kanila kaya't nilabag nito ang claim ng South Korea sa lugar. Ngunit base naman sa China, ang nasabing estruktura ay bahagi lamang ng isang proyekto para sa aquaculture, isang pahayag na mariin namang tinanggihan ng South Korea. Hindi lamang daw ito isang simpleng pasilidad para sa aquaculture. Ito raw ay isang strategic military installation na itinayo na naglalayong kontrolin ang mga pinag-aagawang katubigan. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng patuloy na militarisasyon ng China sa rehiyon na kabaliktaran ng mga mapayapang pagsusumikap ng South Korea sa pananaliksik. Ngayon mga kapatid, nang lumapit na ang barko ng South Korea sa lugar, agresibo itong sinalubong ng mga barko ng China Coast Guard at mga civilian vessels. Ang sitwasyon ay mabilis na sumiklab kung saan may mga ulat na ang mga sakay sa mga civilian vessels ng China ay may dalang mga kutsilyo at nagbabanta ng karahasan. Matatag at maingat na tumugon ng South Korea, talagang pinakita nila sa China ang kanilang matinding pagtutol sa mga iligal nitong aksyon at pinagtibay ang kanilang pangako sa pagtatanggol ng kanilang mga karapatan sa dagat. Samantalang ang China sinubukan pang baguhin ang insidente na nagsasabing kontrolado na umano ang sitwasyon at parehong nagtutulungan ang dalawang bansa upang ayusin ito sa pamamagitan ng diplomasya. Ngunit ang pahayag na ito ay tila nagsisilbing takip lamang sa tunay na layunin ng China na palawakin ang kanilang impluensya sa rehiyon. Ang tugon ng South Korea sa tumitinding agresyon ng China ay matatag ngunit maingat. Patuloy na isinusulong ng kanilang gobyerno ang mga diplomatikong solusyon na nanawagan para sa pag-uusap at internasyonal na kooperasyon upang lutasin ang mga alitan sa teritoryo sa Yellow Sea. Ngunit ang patuloy na pagtanggi ng China na igalang ang mga lehitimong claim ng South Korea at ang patuloy nitong militarisasyon sa mga pinag-aagawang katubigan ay nagdudulot ng seryosong mga alalahanin tungkol sa katatagan ng rehiyon sa hinaharap.
Ang South Korea ay isang bansa na may matibay na pagpapahalaga sa internasyonal na batas at mahigpit na tumututol sa mga iligal na hakbang ng China. Ang pamumuno ng South Korea ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na malinaw na sumusuporta sa soberanya ng South Korea sa Yellow Sea. Samantalang ang China ay patuloy na hindi pinapansin ang mga batas na ito na nagiging sanhi ng isang lumalalang hamon hindi lamang sa South Korea kundi pati na rin sa mas malawak na international community. Mahalaga ang estratehikong kahalagahan ng Socotra Rock kung kaya't ang South Korea at China ay naglalaban para sa kontrol para sa mga katubigang nakapalibot dito. Pinag-aagawan nila kung sino ang makakakuha ng akses sa mga mahahalagang yaman sa ilalim ng dagat, kung saan ang lugar ay naglalaman ng malalaking deposito ng langis at natural gas na may potensyal na magbigay ng malaking tulong sa ekonomiya ng alinman sa dalawang bansa. Ang presensya ng South Korea sa rehiyon ay nakabatay sa mga lehitimong claim sa teritoryo na sinusuportahan ng internasyonal na batas. Ngunit sa kabilang banda, ang agresibong pagpapalawak ng China sa Yellow Sea, kabilang ang pagtatayo ng mga estrukturang militar at sibilyan, ay malinaw na pagtatangka upang kunin ang kontrol sa mga yaman na hindi nila nararapat pag-aari. Ang pangako ng South Korea sa mapayapang paggamit ng rehiyon ay lubos na naiiba sa militarisasyon at pagpapalawak ng teritoryo ng China. Ang mga hakbang ng China sa Yellow Sea ay bahagi ng kanilang mas malawak na plano na patibayin ang kanilang kapangyarihan sa East Asia. Paulit-ulit na ginagamit ng China ang lakas nito sa ekonomiya at militar upang pilitin ang mga kalapit bansa na sumunod nang hindi isinalang-alang ang internasyonal na batas at ang mga karapatan ng ibang mga bansa. Ang mga claim nito sa South China Sea at ang lumalawak nitong presensya militar sa Yellow Sea ay nagdudulot lamang ng karagdagang tensyon at nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Samantalang ang South Korea ay nananatiling boses ng katarungan at pagpapasya. Patuloy na naghahanap ng diplomatikong mga solusyon sa mga territorial disputes habang matibay na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Kailangan nating maunawaan na ang mga aksyon ng China ay hindi lang tungkol sa mga claim sa teritoryo, kundi pati na rin sa pagsubok na sirain ang soberanya ng mga kalapit bansa at magdulot ng kawalan ng katiyakan sa rehiyon. Ang standoff sa Yellow Sea ay may mas malawak na implikasyon sa militar. Parehong may modernong pwersang pandagat ang China at South Korea at anumang karagdagang komprontasyon ay maaring humantong sa mas malawak na digmaang militar. Dahil din sa security alliance ng Estados Unidos sa South Korea, maaring mapasama ang mga pwersang Amerikano sa anumang military escalation na mas lalong magpapalubha sa sitwasyon. Palaging nagsusulong ang South Korea ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ngunit ang patuloy na militarisasyon ng China sa Yellow Sea ay nagdudulot ng direktang banta hindi lamang sa South Korea kundi pati na rin sa mas malawak na pandaigdigang kaayusan. Ang Freedom of Navigation Operation na isinasagawa ng US Navy sa rehiyon ay isang kinakailangang tugon sa malawakang claim ng China sa teritoryo at kailangan patuloy na suportahan ng international community ang karapatan ng South Korea na ipagtanggol ang kanilang soberanya. Ang standoff noong February sa Yellow Sea ay isang matinding paalala ng patuloy na lumalakas na agresyon ng China sa East Asia. Ang South Korea bilang isang mapayapa at sumusunod sa batas na bansa ay patuloy na ipinaglalaban ang kanilang mga lehitimong claim sa mga pinag-aagawang katubigan ng Yellow Sea. Sa kabila ng mga pagtatanggang pahinain ng China ang soberanya ng South Korea, nananatili itong nakatuon sa paghahanap ng mga diplomatikong solusyon habang ipinaglalaban ang kanilang territorial na integridad. Ang buong internasyonal na komunidad ay kailangan magbigay suporta sa mga hakbang ng South Korea upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at pigilan ang mga lumalalang hakbang ng China. Hindi biro ang sitwasyon sa Yellow Sea at kinakailangang magtulungan ang mundo upang ipagtanggol ang internasyonal na batas at ang soberanya ng mga bansa tulad ng South Korea laban sa destabilizing na pagpapalawak ng China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!